Pagbalik ni Elena mula Palawan, natigilan siya sa harap ng sarili niyang bahay. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa maleta. Ayaw pumasok ng susi. Kahit ilang beses niyang subukan, hindi bumubukas ang pinto. Bigla, bumukas ang pinto mula sa loob. Isang lalaking hindi niya kilala ang nakatayo roon. "Excuse me? Bahay ko po ito." Nanginginig ang boses ni Elena. Isang babae, marahil asawa ng lalaki, ang sumulpot sa likod nito. "Kayo po ba ang dating may-ari?" Gulat ang dalawa. "Binili po namin itong bahay last week mula po sa isang Hinoong Marcos Santos. Pangalan yun ng kanyang anak." Nanghina ang mga tuhod ni Elena. "Imposible. Walang sinasabi sa akin ng anak ko. Nakatira ako rito, may titulo kami at lahat ng papeles." "Pasensya na po," sabi ng babae na halatang naawa. "Pero kumpleto rin po ang papeles namin at nailipat na po ang titulo sa pangalan namin." Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at nanginginig na tinawagan ng anak. "Hello, Marco? Nasa harap ako ng bahay, anak. O ma, kamusta ang bakasyon? Nag-enjoy ka ba?" Masayang tanong nito. "Anong nangyayari? Hindi ako makapasok sa bahay." "Ah, yun ba?" sabi ng anak niya. "Natural lang yan, kasi hindi mo na bahay yan." Naging malamig ang boses nito. "Nasa pangalan ko ang titulo ng bahay, ma. Kaya legal ang pagbenta ko. Walang problema." Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Elena. Ngunit hindi pa nila alam na ang inang ito ay may lakas pang lumaban. Bago magsimula ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Ngayon, sisimulan na natin ang kwento. Isang hapon ng Nobyembre, nakaupo si Elena sa kanilang sala. Ang sikat ng araw mula sa bintana ay tumatama sa mesa. Sa harap niya, may isang maliit na cake. Simpleng cake lang, yung tipong nabibili sa Red Ribbon o Goldilocks. "Ma, happy birthday!" Iyon ang bati ni Marco kaninang umaga nang ihatid niya ang cake. Iniabot lang sa may pinto at hindi na pumasok. "Sorry, ma. Masama kasi pakiramdam ng mama ni Isabel. Kailangan ko siyang samahan sa ospital." Sabi nito at mabilis na bumalik sa sasakyan. Nakita ni Elena si Isabel, ang asawa nito, sa passenger seat. Bahagya itong dandig niyang ngumiti at tumango bago sila umalis. Naiwan si Elena na nakatayo sa may pinto, pinapakinggan ang papalayong tunog ng makina. Nang bumalik ang katahimikan, binuksan niya ang kahon ng cake. 3 strawberry ang nakapatong sa puting icing. Kumuha siya ng tinidor, pero hindi niya magawang kumain. Tumingin siya sa labas. Ang puno ng mangga sa kanilang bakuran ay marahang inuugoy ng hangin. Nalalagas ang mga dahon nito. Ibang-iba 5 taon na ang nakalipas. Tagsibol ng unang dinala ni Marco si Isabel. "Ma, si Isabel po," sabi ni Marco habang nakatayo sila sa pinto. Magalang na nagmano si Isabel kay Elena. Nakasuot ito ng isang simpleng navy blue na bestida at maayos na nakatali ang mahaba nitong buhok. "Magandang araw po, tita. Ako po si Isabel Santos. Ikinagagalak ko po kayong makilala." Mahinahon ang kanyang pananalita. Halatang galing sa isang maginhawang pamilya. Nang gabing iyon, masaya silang nagsalo-salo sa hapagkainan. Paulit-ulit na pinuri ni Isabel ang adobong niluto ni Elena. "Napakasarap po ng luto ninyo, tita." "Hindi po ako marunong magluto ng ganito kasarap." "Nako, wala yun, iha," sagot ni Elena. Puno ng ngiti ang kanyang mukha. Masayang-masaya siya. Naalala rin niya ang araw ng kasal nila. Sa simbahan, habang hawak ni Marco ang kamay ni Isabel, tila nagniningning ang dalawa. Mula sa kanyang upuan, pinanood niya sila ng may pagmamalaki. Sa reception, kasama niya sa mesa ang mga magulang ni Isabel. Nakasuot ng eleganteng Filipiniana gown ang ina nito. Narinig niyang isang executive sa malaking kumpanya ang ama nito. "Napakabait at responsable ng anak ninyo," sabi ng ina ni Isabel. Ngunit sa likod ng mga salitang yon, may naramdaman si Elena na tila pagitan, na parang may distansya sa pagitan nila. Noong unang taon, halos buwan-buwan silang dumadalaw. Tuwing Pasko, magkasama silang dumarating na may dalang regalo.
Isang kahon ng mamahaling ensaymada mula sa isang sikat na cafe sa Greenbelt na pinili raw ni Isabel. Nagkakape sila sa sala. Nagkukwento si Marco tungkol sa trabaho, habang si Isabel ay tahimik lang na nakangiti. Dumadalaw din sila tuwing undas. Sama-sama silang nagsisindi ng kandila sa maliit na altar at bumibisita sa puntod ng kanyang yumaong asawa. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat pagpasok ng ikalawang taon. Sorry, sa Pasko sa bahay kami ni na Isabel magdiriwang, sabi ni Marco sa telepono. Sige anak, okay lang, huwag mo akong alalahanin, sagot ni Elena. Pero pagkababa ng telepono, matagal siyang hindi nakagalaw. Noong undas ng taong yon, hindi rin sila dumating. Kailangan kong samahan ng mama ni Isabel sa ospital, ma. Masama na naman ang pakiramdam. Parehong dahilan. Sa ikatlo at ikaapat na taon, lalong dumalang ang kanilang pagdalaw. Nasanay na lang si Elena sa paghihintay. Sa tuwing tutunog ang telepono, umaasa siya. Ngunit halos isang beses na lang sa isang buwan kung tumawag si Marco. At ngayon, kaarawan niya. Nakaupo siya sa harap ng cake. 3:00 na ng hapon. Kinuha niya ang kanyang smartphone na kamakailan lang ay tinuruan siyang gamitin ng apo sa pamangkin. Binuksan niya ang Facebook at hinanap ang account ni Marco. May bago itong post. Isang litrato sa isang mamahaling restaurant na may naglalakihang chandelier. Sa ibabaw ng mesa, may isang malaking cake na napapalibutan ng mga rosas. Nakangiti si Isabel sa camera. Sa tabi niya, nakaupo ang kanyang ina na nakasuot ng eleganteng bestida. Ang caption, "Celebrating the best mother-in-law's birthday in this wonderful restaurant." 3 araw na ang nakalipas mula nang i-post ito. Tinitigan ni Elena ang screen. Parang may pumipiga sa dibdib niya. Ngunit hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na kalungkutan. Ibinaba niya ang telepono at muling tiningnan ang cake. Kumuha siya ng isang maliit na subo. Matamis, pero parang wala siyang malasahan. Sa labas, ang papalubog na araw ay nagbibigay kulay sa kanyang hardin. Ay siguro nga, ganoon talaga, bulong niya sa sarili. Ngumiti siya, ngunit bakas sa ngiti niya ang lungkot. Naalala niya ang itsura niya sa salamin. Kailan pa ako tumanda ng ganito? Abala si Marco. May trabaho siya. Kailangan din niyang alagaan ang pamilya ni Isabel. Naiintindihan niya iyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Baka hindi na nila ako kailangan. 4:00 na. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig. Tumayo si Elena at itinago ang cake sa ref. Bukas ko na lang kakainin ng paunti-unti, sabi niya. Nagsimula na siyang maghanda ng hapunan para sa isang tao. Isang ordinaryong tahimik na takip silim. Isang hapon ng Pebrero, may nag-doorbell. Pagbukas ni Elena ng pinto, nakita niya si Marco at Isabel, parehong nakangiti. Ma, pasensya na sa biglaang dalaw, sabi ni Marco. Good afternoon po tita, magalang na bati ni Isabel. Ilang buwan na rin silang hindi nagkikita. Pinatuloy niya sila sa sala at nagtimpla ng tsaa. Ma, may gusto sana kaming itanong sa'yo, sabi ni Marco. Gusto mo bang magbakasyon sa Palawan? May inilabas siyang sobre. Sa loob, may plane tickets at hotel booking confirmation. Nanalo kasi ako sa raffle ng kumpanya, ma. Sayang naman kung hindi magagamit dahil pareho kaming abala sa trabaho. Paliwanag ni Marco. Oo nga po tita, para sa inyo na lang po, isang 4-day vacation para makapag-relax naman po kayo. Dagdag ni Isabel. Nag-alinlangan si Elena. Pero mag-isa lang ako. Okay lang po yan, tita. Tour package po ito, may kasamang tour guide. At marami rin daw pong kaedad ninyo ang kasama sa tour. Mabilis na sagot ni Isabel. Tila nagmamadali sila. Oo ma, mag-relax ka naman paminsan-minsan. Hindi maganda sa kalusugan yung laging nasa bahay lang. Sabi ni Marco. Hindi na siya nakahanap ng dahilan para tumanggi. At isa pa, matagal nang hindi naging ganito, kamaalalahanin ng kanyang anak. Sige, tatanggapin ko na.
Salamat ma, eto pa po pala, sabi ni Isabel at iniabot ang isa pang sobre. May lamang 40,000. Pocket money niyo po. Pambili ng pasalubong o kung anuman po ang gusto ninyo. Nako, sobra-sobra naman ito, tanggi ni Elena. Okay lang po yan, tita. Munting pasasalamat lang po namin sa lahat, sabi ni Isabel na may kakaibang sigla sa ngiti. May naramdamang kaba si Elena, ngunit hindi niya matukoy kung bakit. At saka ma, habang nasa bakasyon ka, huwag mo na kaming alalahanin ha. Hindi mo na kailangang tumawag. Mag-enjoy ka lang. Paalala ni Marco. Mabilis din silang umalis. Pagkasakay sa kotse, kumaway sila at umalis. Naiwan si Elena, hawak-hawak ang mga sobre na may hindi maipaliwanag na pag-aalala. Pagkalipas ng isang linggo, nasa Naya na si Elena. Masasaya ang mga kasama niya sa tour. Karamihan ay mga babaeng kaedad niya. Sumakay sila ng eroplano patungong Puerto Princesa. Mainit na hangin ang sumalubong sa kanila. Ang hotel nila ay nasa tabi ng dagat at mula sa bintana ng kanyang kwarto, tanaw ang kulay esmeraldang tubig. Sa loob ng 3 araw, nilibot ni Elena ang Palawan. Namangha siya sa underground river at nag-island hopping sa El Nido. Sa gabi, masaya siyang nakikipagkwentuhan at kumakain ng sariwang kinilaw at inihaw na isda kasama ang mga bago niyang kaibigan. Matagal na siyang hindi naging ganito kasaya. Ngunit sa isang sulok ng isip niya, hindi mawala ang kaba. Naaalala niya ang sinabi ni Marco. Huwag ka nang tumawag. Bakit kaya? Sa ika-4 na araw, bumalik na siya sa Maynila. Bandang 3:00 ng hapon, habang hinihila ang kanyang maleta pauwi, huminto siya sa harap ng kanilang gate. Inilabas niya ang susi, pero ayaw nitong pumasok sa susian. Sinubukan niya ulit, pero bigo siya. Bigla, bumukas ang pinto. Isang lalaking hindi niya kilala, mga nasa 30 anyos, ang lumabas. Sino po sila? Tanong nito. Natulala si Elena. Ako ang nakatira dito. Tinawag ng lalaki ang asawa niya. Kayo po ba ang dating may-ari? Binili po namin itong bahay last week mula kay Ginoong Marco Santos. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Elena ang mga salita. Ngunit hindi niya maintindihan. Binili? Paano? Mula po kay Ginoong Marco Santos, sagot ng lalaki. Nanghina ang mga tuhod ni Elena. Sandali lang, may nagkamali siguro? Ang anak ko? Pasensya na po talaga, sabi ng babae. Pero kumpleto po ang papeles namin at nailipat na ang titulo sa pangalan namin. Nanginginig ang kamay ni Elena habang kinukuha ang telepono. Tinawagan niya si Marco. Hello? Boses ng anak niya, kalmado gaya ng dati. Marco, nasa harap ako ng bahay, hindi ako makapasok. May ibang tao dito. Oh ma, kamusta ang bakasyon? Nag-enjoy ka ba? Masayang tanong nito, ngunit halatang pilit. Marco, nakikinig ka ba? Hindi ako makapasok sa bahay. Ah, yun ba? Natural lang yan. Naging malamig ang boses nito kasi hindi mo na bahay yan. Anong ibig mong sabihin? Binenta ko na ma. Nasa pangalan ko naman ang titulo, kaya legal lahat. Walang problema. Sabi nito na parang nagpapaliwanag lang ng isang simpleng bagay. Pero, hindi mo sinabi sa akin. Paos na sabi ni Elena. Ma, matanda ka na. Mahirap mag-isa sa malaking bahay at saka kailangan din namin ng pera para sa pamilya namin. Pero, iyan ang bahay na itinayo namin ng papa mo. Kaya nga ipinangalan sa akin para sa inheritance tax, di ba? Naalala mo? 5 taon na ang nakalipas. Iminungkahi ng kanilang accountant na ilipat ang pangalan ng bahay kay Marco para makabawas sa buwis. Pero hindi niya inakalang ibebenta ito. Saan ako titira ngayon? Tanong ni Elena, nagbabadyang tumulo ang luha. Nakahanap na ako ng home for the aged para sa'yo. Bisitahin natin sa susunod na linggo. Maganda roon, may mga nurse at libreng pagkain. Hindi na nakapagsalita si Elena. Sige, tawagan na lang ulit kita. At ibinaba na nito ang telepono. Naiwan si Elena na nakatayo, nanginginig habang hawak ang telepono.
Ang bahay sa harap niya ay tila napakalayo na. Sa loob, nakatingin sa kanya ang mag-asawa na may awa sa kanilang mga mukha. Dahan-dahan siyang tumalikod at nagsimulang maglakad. Hila-hila ang kanyang maleta, hindi alam kung saan pupunta. Sa kanyang dibdib, parang may kung anong gumuho. Hindi ito panaginip. Ito ang katotohanan. Ninakawan siya ng sarili niyang anak. Isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Nakatira ngayon si Elena sa isang maliit na kwarto sa isang lumang transient house. 20 minuto ang layo mula sa istasyon ng tren. May mga bakas ng tulo sa kisame at natutuklap na ang pintura sa dingding. 3,000 piso bawat gabi. Ang tanawin mula sa bintana ay pader lang ng katabing gusali. 3 araw na siyang nandoon. Ang tanging dala niya ay ang isang maleta na naglalaman ng ilang damit, toiletries, at ang pasalubong na binili niya mula sa Palawan. Isang kahon ng polvoron na hindi niya alam kung kanino ibibigay. Bumili siya ng siopaw sa 7-Eleven para sa almusal at kinain ito mag-isa sa kwarto. Walang lasa. Kinahaponan, tinawagan niya ulit si Marco. "Hello." Iritableng sagot nito. "Marco, anak, ako to." "Ma, busy ako ngayon." "Sandali lang anak, pakiusap." Nanginginig na pakiusap ni Elena. "Ano yon?" "Yung tungkol sa home for the aged. Pwede bang bigyan mo muna ako ng konting panahon? Nasa isang transient house lang ako ngayon at hindi ako pwedeng magtagal dito." "Problema mo na yan, ma. Nagtatrabaho ako." Malamig ang boses nito. Pero, sige na. Bye. Binabaan na naman siya. Napaupo si Elena sa sahig. Hawak pa rin ang telepono. Bumuhos ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Paano nangyari to? Mabait na bata si Marco. Noong maliit pa, palagi siyang nagkukwento tungkol sa nangyari sa eskwela. Hindi siya naging rebelde. Nag-aral siyang mabuti at nakatapos ng kolehiyo. Kahit noong nagsimula na siyang magtrabaho, buwan-buwan siyang tumatawag. Kailan siya nagbago? Simula nang ikasal sila ni Isabel, unti-unti lumayo ang loob niya. Tumayo si Elena at binuksan ang kanyang maleta. May kinuha siyang isang maliit na pouch. Nandoon ang kanyang mga passbook. Halos wala nang laman ang kanyang ipon. Nabubuhay na lang siya sa kanyang pensyon. Sa ilalim noon, may isang luma at kulay brown na notebook. Isang lumang talaan ng gastos ng kanyang yumaong asawa. Maayos ang pagkakasulat. Habang binubuklat niya ang mga pahina, may nalaglag na isang maliit na piraso ng papel. Sulat kamay ng kanyang asawa. Nanginginig na binuksan ito ni Elena. "Iwan mo ang titulo ng lupa sa pangalan mo, Elena." Iyon lang ang nakasulat. Ngunit pagkabasa niya, biglang uminit ang kanyang dibdib. Naibenta ang bahay, pero kumusta ang lupa? Muli niyang binuksan ang notebook. Sa mga huling pahina, nakita niya ang mga kopya ng dokumento ng kanilang ari-arian. Nakahiwalay ang titulo ng bahay at ng lupa. Ang titulo ng bahay ay nasa pangalan na nga ni Marco, ngunit ang titulo ng lupa, nasa pangalan pa rin niya. Naiwan ng kanyang asawa ang lupa sa kanya para sa kung anuman ang mangyari. Muling bumuhos ang luha ni Elena, ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa lungkot, kundi sa galit. Siguradong alam ito ni Marco, pero itinago niya ito at basta na lang ibinenta ang bahay. Ayon sa batas, kung magkaiba ang may-ari ng lupa at ng gusali, hindi maaaring ibenta ang gusali nang walang pahintulot ng may-ari ng lupa. Ibig sabihin, iligal ang ginawa ni Marco. Tinawagan niya ulit si Marco, pero hindi na ito sumasagot. Nag-iwan siya ng voicemail. "Marco, nasa pangalan ko pa rin ang lupa. Bakit mo binenta ang bahay? Magpaliwanag ka." Walang sagot. Gabi na. Paulit-ulit niyang binabasa ang sulat ng kanyang asawa. "Iwan mo ang titulo ng lupa sa pangalan mo, Elena." Hindi na siya pwedeng manahimik lang. Bukas, pupunta siya sa real estate company at kokonsulta siya sa isang abogado. Halos wala na siyang pera.
Pero alam niyang may mga nag-aalok ng libreng legal consultation. Tumingin siya sa labas ng bintana. Madilim. Ngunit sa loob niya, may nagsisimulang magbago. Hindi pagsuko, hindi rin galit. Ito ay determinasyon. Muli niyang kinuha ang telepono at tiningnan ang Facebook ni Isabel. May bago itong post. Isang litrato ng mga bote ng alak sa isang mamahaling restaurant. Ang caption, Anniversary Dinner. Cheers to more blessings. Ito na ang simula, hindi ang katapusan. Humiga si Elena sa kama at ipinikit ang mga mata. Simula bukas, lalaban siya. Para bawiin ang ninakaw sa kanya at para protektahan ang iniwan ng kanyang asawa. Kinabukasan, may kumatok sa kanyang pinto. Ang may-ari ng transient house. Ma'am, yung bayad niyo po at saka hindi na po kayo pwedeng mag-extend ng isa pang linggo. Tumango lang si Elena. Pag-alis ng lalaki, tinawagan niya ulit si Marco. Sa pagkakataong ito, sumagot ito, iritado. Marco, tungkol sa lupa. Ma, tigilan mo na yan. Naibenta na. Wala na tayong magagawa. Pero akin ang lupa. Ano ngayon? Ma, may sarili kaming buhay. May mga anak kaming pinapaaral. Hindi kami katulad mo na relax lang at naghihintay ng pensyon. Relax? Relax lang ako? Nanginginig niyang ulit. Oo, kami. Araw-araw kaming nagpapakahirap magtrabaho. Sa likod, narinig niya ang boses ni Isabel. Marco, bilisan mo. Malilate na tayo. Sorry, ma. Bye. Ibinaba na naman ang telepono. Napaupo si Elena sa sahig at humagulgol. Relax lang pala ang tingin nila sa kanya. Pagkatapos niyang alagaan ang bahay, ang asawang may sakit at palakihin ang isang anak, relax lang pala ang lahat ng yon. Huminto siya sa pag-iyak. Tumingin sa salamin. Mugto ang mga mata. Magulo ang buhok. Naghilamos siya. Ang malamig na tubig ay tila gumising sa kanya. Kailangan niyang umalis dito. Bigla, may naisip siyang lugar. Ang kanyang bayan sa Santa Rosa, Laguna. Matagal na siyang hindi nakakauwi. Pero ngayon, gusto niyang pumunta roon. Nag-impake siya at sumakay ng bus. Pagdating sa Santa Rosa, marami nang nagbago. Ngunit habang naglalakad, nakita niya ang lumang palengke na pamilyar pa rin. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating ang lugar kung saan dating nakatayo ang bahay nila. Isa na itong kondominium ngayon. Habang nakatayo siya roon, may tumawag sa kanya. Elena? Lumingon siya. Isang babaeng kaedad niya. Tessie? Si Tessie Reyes, ang kanyang kababata at dating kapitbahay. Elena, ikaw nga. Kamusta ka na? Ang payat mo? Nag-aalalang sabi ni Tessie. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang luha. Halika, sa bahay muna tayo. Malapit lang dito, sabi ni Tessie at hinawakan ang kanyang kamay. Sa bahay ni Tessie, isang simpleng tahanan na may amoy ng salabat, ikinuwento ni Elena ang lahat. Tahimik na nakinig si Tessie. Napakalupit ng sinapit mo, sabi nito. Alam mo, may pagkakahawig yan sa nangyari sa akin. Ikinuwento ni Tessie na nang mamatay ang asawa niya, naging malupit sa kanya ang asawa ng panganay niyang anak. Nagkonsulta siya sa isang abogado at nalaman niyang maaari niyang bawiin ang mga ari-ariang naibigay na niya. Binawi ko, Elena, at binago ko ang last will and testament ko. Ang mana ay hahatiin na sa lahat ng mga anak ko. Nagalit ang panganay ko, pero buhay ko to. May karapatan din akong protektahan ang sarili ko. May karapatan pa ba akong pumili para sa buhay ko, Tessie? Tanong ni Elena. Oo naman. Hinawakan ni Tessie ang kanyang mga kamay. Hindi pa huli ang lahat. Binigay ni Tessie ang pangalan at numero ng kanyang abogado. Pag-alis ni Elena sa bahay nito, kahit papalubog na ang araw, maliwanag ang kanyang pakiramdam. May pag-asa. Kinabukasan, sa isang murang hotel, muli niyang sinuri ang mga dokumento. Bukod sa titulo ng lupa sa Maynila, may isa pa siyang nakita. Isang titulo ng lupa sa Tagaytay. Mana ng kanyang asawa mula sa mga magulang nito na halos nakalimutan na niya. Binuksan niya ang internet sa kanyang telepono.
Tagaytay Land Development. May lumabas na balita. Isang malaking redevelopment project sa Tagaytay. May kasamang mapa. Nanginginig ang kamay ni Elena habang kinukumpara ito sa address na nasa titulo. Ang lupa ng kanyang asawa nasa loob ng redevelopment zone. Ayon sa balita, babayaran ng gobyerno ang mga may-ari ng lupa. Ang presyo, 5 milyong piso bawat ektarya. Ang lupa nila ay 5 ektarya, 25 milyong piso. Hindi ito pagkakataon lang, ito ay isang biyaya. Agad niyang tinawagan ang abogadong inirekomenda ni Tessie. Pagkalipas ng 1 linggo, opisyal nang nailipat sa pangalan niya ang titulo ng lupa sa Tagaytay. Nang hawak na niya ang bagong titulo, tinawagan niya si Marco. "Hello," malamig pa ring sagot nito. "Marco, anak." Mahinahon niyang sabi, "May naalala lang ako. May maliit na lupa pala ang papa mo sa Tagaytay." Natahimik ang kabilang linya. "Lupa, ma? Saan sa Tagaytay?" Nagbago ang tono nito. "Hindi ko na matandaan. Matagal na kasing nakatinggal lang doon." Pagsisinungaling niya. "Ganun ba? Sige ma, puntahan natin minsan." Biglang bumait ang boses nito. "Sige, anak. Salamat." Ibinaba niya ang telepono. Malamig ang titig sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Marco. "Ma, sa Sabado, puntahan natin yung lupa sa Tagaytay, kasama si Isabel." Nang magkita sila, nakangiti ang dalawa. "Ma, kamusta na po kayo?" Magalang na bati ni Isabel. Sumakay sila sa mamahaling kotse ni Marco. "Gaano kalaki yung lupa, ma?" Tanong ni Marco. "Hindi ko na matandaan, anak. Matagal na yon." Nang makarating sila sa lugar, isa itong bakanting lote na puno ng matataas na damo. "Ito na yon," dismyadong sabi ni Marco. "Tita, kanino po nakapangalan ang titulo?" Tanong ni Isabel. "Sa papa mo pa rin. Hindi ko pa naaasikaso." Isa na namang kasinungalingan. "Ganoon po ba? Kung gusto niyo po, tutulungan namin kayo. May kakilala kaming abogado." Alok ni Marco. Nang sumunod na linggo, dinala nila si Elena sa opisina ng abogado nila. "Para maging mas madali ang lahat," sabi ng abogado, "iminumungkahi kong ilagay natin ang lupa sa joint name ninyo ng anak ninyo. Ito na ang patibong. Kapag ginawa niya yon, hindi na niya maibebenta ang lupa nang walang pirma ni Marco." "Pero may isang tanong lang ako," sabi ni Elena. "Totoo bang kasama ang lupang ito sa redevelopment project ng gobyerno?" Natigilan ng lahat. Namutla ang mukha ni Marco at Isabel. "Redevelopment?" Gulat na tanong ni Marco. "Oo, nakita ko sa dyaryo. May bayad daw na 25 milyong piso. Kung ganon, mas lalo nating dapat i-joint name para..." Pinutol siya ni Elena. "Pero Marco, huli na kayo." Inilabas niya ang bago niyang titulo mula sa bag. "Nailipat ko na ang titulo sa pangalan ko noong 1 linggo. Natulala si Marco. "Tita, ang daya niyo naman." Sigaw ni Isabel. Sa unang pagkakataon ay nawala ang pagiging kalmado nito. "Madaya ba? O karapatan ko lang na protektahan ang sarili kong ari-arian?" Matatag na sagot ni Elena. "Kayo ang nagbenta ng bahay ko nang walang paalam." Hindi na nakapagsalita si Marco. "Hindi niyo kami naiintindihan, tita. Para naman po ito sa kapakanan ninyo." "Huwag na tayong maglokohan," sabi ni Elena. Tumayo siya. "Salamat, pero hindi ko na kailangan ng tulong ninyo." Iniwan niya sila sa opisina. Nanginginig ngunit matatag. Paglabas ng building, hinabol siya ni Marco. "Ma, mag-usap tayo. Hindi mo kami naiintindihan." Humarap si Elena. "Naiintindihan ko kayo at hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo sa akin. Pero may pamilya rin kami. Hindi niyo pwedeng solohin ang pera," sabi ni Isabel. "Solohin?" Natawa si Elena. "Pera ko ito. Buhay ko ito. At ako ang magdedesisyon kung anong gagawin ko rito. Paalam." Tinalikuran niya sila at hindi na lumingon pa. Kinabukasan, pumunta si Elena sa munisipyo. Nalaman niyang mas mataas pa pala
ang appraisal value ng lupa, ang kabuuang bayad sa kanya, kasama na ang iba pang bayarin, ay aabot sa 30 milyong piso. Isang buwan nang lumipas at pumasok na ang pera sa kanyang bank account. Agad siyang pumunta sa abogadong tumulong sa kanya. Gusto kong gumawa ng last will and testament. Sabi niya, sige po, paano po ang magiging hatian? Gusto kong i-donate ang lahat. Matatag niyang sabi, kalahati sa isang home for the aged at kalahati sa isang ampunan. Wala po kayong ititira para sa anak ninyo? Umiling si Elena. Wala. Ginawa nila ang legal na kasulatan. Personal na dinala ni Elena ang kopya ng kanyang last will sa mga institusyong pagbibigyan niya. Umiiyak na nagpasalamat ang mga namamahala. Gagamitin po namin ito para sa mga bata at mga lolo't lola, sabi nila. Nang hapong iyon, naupo si Elena sa isang bench sa parke. Pinanood niya ang mga batang naglalaro. Tinalikuran siya ng sarili niyang pamilya, pero hindi niya ibebenta ang kanyang dangal. Ito ang tama, bulong niya sa sarili. Pinili niya ang sarili niyang landas. Makalipas ang 6 na buwan, nakatira na si Elena sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay sa isang tahimik na lugar sa Laguna. Binili niya ito gamit ang maliit na bahagi ng pera. May maliit siyang hardin kung saan nagtatanim siya ng kamatis at talong. Sumali siya sa Zumba class para sa mga senior citizen at naging kaibigan ang mga kapitbahay. Minsan, isang batang babae mula sa kapitbahay ang lumapit sa kanya. Lola, kayo po yung nasa dyaryo, di ba? Yung magdodonate para sa scholarship ng mga bata sa ampunan? Tumango si Elena. Sabi po ng mama ko, ang tapang niyo raw po. Pinili niyo raw po ang sarili ninyong buhay. Paglaki ko po, gusto ko ring maging katulad ninyo. Napaluha si Elena sa tuwa. Isang hapon, habang naglalakad sa parke, naisip niya si Marco. Mula noon, hindi na sila nagkausap. May lungkot pa rin, pero wala nang pagsisisi. Mahal niya ang kanyang anak, noon at ngayon. Ngunit natututunan niya, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagpapatawad sa mga nanakit sa'yo. Nagsisimula ito sa pagbawi mo sa iyong sarili. Ang panalo niya ay hindi laban sa kanyang anak. Ito ay isang panalo para sa kanyang sarili. At sa wakas, malaya na siya. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Naway pagpalain kayo ng magandang kapalaran.